Hindi niya ako sinasaktan. Pero bakit pakiramdam ko unti-unti akong nawawala? Hindi ko agad napansin na kontrol na pala ang tawag sa lahat ng ginagawa niya. Sa umpisa, sabi ko pa sa sarili ko, mahal lang niya ako. Seloso lang, maingat lang. Protektado lang daw niya ang pamilya namin. Pero bawat araw may bagong bilin, bawat galaw may tanong. Bawat desisyon ko kailangan ng permiso. Kapag lalabas ako, kailangan kong ipaalam kung saan, kanino, anong oras uuwi. Kapag may nag-text sa akin, kailangan niyang makita. Kapag may tumawag, kailangan kong i-speaker. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nananakit. Tahimik lang siya, pero mabigat. Isang araw nagulat ako. May dagdag na kandado ang pinto. Para sa seguridad, sabi niya. Sumunod ang isa pa at isa pa hanggang sa hindi ko na alam kung para ba talaga sa labas ang mga kandado o para sa akin. Tuwing may pagtatalo kami, palagi niyang binibilang. Alam mo ba kung magkano na nagastos ko sa'yo? Kung hindi dahil sa akin, wala ka ngayon. Lahat ng meron ka galing sa akin. Parang may listahan siya sa utak. Utang na hindi ko naman hiniram. Mas masakit kapag sa harap ng mga anak. Kapag nagsabi ako ng opinyon, tatahimik siya sandali, tapos sasabihin ganyan talaga nanay niyo. Hindi marunong makontento. Tatawa siya. Tahimik ang mga bata at ako, ngumingiti lang kahit gusto ko nang umiyak. Ayokong makita nilang nasasaktan ako. Ayokong masira ang pamilya. Kaya nilunok ko lahat. Hanggang isang umaga, hindi na ako makatayo. Mabigat ang dibdib ko. Parang may nakadagan sa puso ko. Ayokong bumangon. Ayokong magsalita. Ayokong mabuhay, sabi ng doktor, depression. Sabi niya, kailangan mo ng pahinga. Pero paano ako magpapahinga kung ang bahay mismo ang kulungan ko? Isang gabi, narinig ko siyang kausap ang mga bata. Kung mas mabuti lang nanay niyo, hindi tayo ganito. Doon ako tuluyang gumuho. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil nakikinig ang mga anak ko. Doon ko naisip, kung mananatili ako, ganito rin ang matututunan nila. Na normal lang ang kontrol, na normal lang ang panunumbat, na normal lang ang katahimikan, na mas masakit pa sa sigaw. Hindi ko pa alam noon kung paano ako aalis. Hindi ko pa alam kung kakayanin ko. Ang alam ko lang, kailangan kong piliin ang sarili ko at ang mga anak ko. Pero ang pag-alis, hindi pala ganun kadali, lalo na kapag kontrolado pati takot mo. Akala ko ako lang ang nakakaramdam ng takot. Hindi ko alam, pati mga anak ko tahimik na palang natututo. Hindi ko agad sinabi sa mga anak ko ang plano. Paano mo ipapaliwanag sa batang mahal pa rin ang tatay nila na kailangan na naming umalis? Tahimik lang sila noon. Tahimik na masyado para sa edad nila. Isang gabi, habang naghahanda ako ng hapunan, narinig kong naglalaro sila sa kwarto. Hindi sila nagtatawanan, parang nagbubulungan lang. Nang pumasok ako, bigla silang tumahimik. Tanong ng bunso, halos pabulong. Alis ba tayo kapag galit si Papa? Parang may humawak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Doon ko napansin, alam na pala nila ang tono ng boses na delikado. Alam na pala nila kung kailan dapat manahimik. Alam na pala nila kung kailan ako hindi dapat kausapin. Hindi niya sila sinasaktan. Pero tinuturuan niya silang matakot. Kinagabihan, naglock ulit siya ng pinto. Isa, dalawa, tatlo. Parang tunog ng bawat kandado ay paalala na wala kaming kontrol. Humiga siya na parang walang nangyari. Ako naman gising buong gabi. Sa dilim, naramdaman ko ang kamay ng panganay ko sa likod ko. Hindi ko alam kung kailan siya lumapit. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Hinaplos niya lang ako, parang sinasabi, andito lang ako, ma. Doon ako tuluyang nagdesisyon. Kinabukasan, naghanda ako ng normal. Nagbaon, naglaba. Ngumiti, parang wala lang. Pero sa loob-loob ko, binibilang ko ang oras. Nang umalis siya, nagmamadali akong nag-impake. Hindi lahat hindi kaya. Kailangan naming magmukhang babalik pa. Isang bag bawat bata. Mga damit. Kaunting laruan. At lahat ng lakas ng loob na meron ako. Habang nagsusuot ng sapatos ang mga bata, nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa takot na mahuli, kundi sa takot na baka huli na ang lahat. Bago kami lumabas, tumingin ang bunso sa pinto. Ilak ba natin? Tanong niya. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Hindi na, sabi ko. Hindi na natin kailangan. Paglabas namin ng bahay, parang ang bigat ng hangin. Tahimik ang mga bata sa sasakyan. Walang tanong, walang reklamo. Sa side mirror nakita ko ang mukha ko. Maputla, pagod, pero may kakaibang tapang. Akala ko doon na matatapos ang takot. Pero tumunog ang cellphone ko.
Isang mensahe, isang tawag. Sunod-sunod, hindi ko sinagot. Tahimik lang ang mga bata. Pero ramdam ko, hinihintay nila ang magiging reaksyon ko. Parang sanay na silang basahin ang bawat hinga ko. Huminto ako sa gilid ng kalsada. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, sinabi ko sa sarili ko, hindi lang ako ang inililigtas ko. Nililigtas ko rin sila sa magiging sila. Pero hindi pala ganoon kadaling takasan ang kontrol, lalo na kapag dala mo ang guilt, takot at mga batang umaasa sa iyo. Umalis na kami, pero sinundan pa rin kami ng boses niya sa isip ko. Hindi agad kami nakarating sa ligtas na lugar. Bawat kanto, pakiramdam ko may matang nakatingin. Bawat tunog ng cellphone parang babala. Tahimik ang mga bata, masyadong tahimik. Pagdating namin sa tinutuluyan namin, hindi ko agad sinabi sa kanila na pansamantala lang ito. Ayokong maramdaman nilang wala kaming direksyon. Gusto kong isipin nilang may plano ako, even kung sa totoo lang nanginginig pa rin ang loob ko. Tumunog ulit ang cellphone ko, isang mensahe. Akala ko ba para sa pamilya ang ginagawa mo? Hindi ko sinagot. Sunod ang tawag, pinatay ko ang tunog. Ilang minuto ang lumipas, may isa pang mensahe mas mahaba. Alam mo bang sinisira mo ang mga anak mo? Wala kang karapatan na ilayo sila sa akin. Napaupo ako sa sahig. Hindi dahil naniwala ako, kundi dahil ganito niya ako laging tinatalo. Sa guilt, lumapit ang panganay ko. Galit ba si Papa? Hindi ko alam kung paano sasabihin na matagal na siyang galit kahit wala kaming ginagawa. Kinagabihan tumunog ang cellphone ng huling beses. Isang voice message. Pinakinggan ko. Tahimik ang boses niya, malambing. Iyon ang mas delikado. Umuwi na kayo, magbabago ako. Para sa mga bata, napapikit ako. Ilang beses ko na bang narinig iyon? Ilang beses na ba akong naniwala? Hindi mo kakayanin mag-isa, dugtong niya. Alam mo yan. Doon ako napahawak sa dibdib ko. Dahil totoo, iyan ang itinanim niya sa akin sa loob ng maraming taon. Na wala akong kakayahan, na wala akong saysay kung wala siya. Nautang ko sa kanya ang lahat. Kinabukasan, nagpunta siya sa lugar na tinutuluyan namin. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Nakatayo siya sa labas, kalmado, parang walang nangyari. Mag-usap tayo, sabi niya. Hindi sigaw, hindi galit. Mas masakit, hindi ko siya pinapasok. Sa labas kami nag-usap. Ginagawa mo lang mas mahirap ang lahat, sabi niya. Para saan to? Para mapatunayan mong kaya mo? Tahimik lang ako. Hindi mo ba naiisip ang sasabihin ng mga bata? Tingnan mo sila, nalilito na. Tumingin ako sa mga anak ko. Magkakahawak kamay sila. Walang luha. Walang sigaw pero may takot. Bigla kong naintindihan, hindi ako ang dahilan ng kalituhan nila. Siya, uwi na kami, sabi ko. Hindi sigurado ang boses ko. Pero malinaw, hindi, sagot niya. Hindi ka aalis ng ganito. Doon ako tumingin sa kanya, hindi bilang asawa kundi bilang ina. Matagal na kaming umalis, sabi ko. Ngayon lang ako natutong magsalita. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya pilit. Habang papalayo kami, narinig ko siyang sumigaw, babalik ka rin. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko na dinala ang boses niya pa uwi. Sa gabing iyon, umiyak ako. Hindi dahil gusto kong bumalik, kundi dahil masakit pala ang kumawala sa nakasanayan, kahit iyon ang sumira sa'yo. Pero sa pagitan ng mga luha, may kakaiba akong naramdaman. Hindi lakas, hindi tapang, katahimikan. Hindi pala agad dumarating ang ginhawa pagkatapos mong umalis. Minsan, kailangan mo munang harapin ang sarili mong sugat. Akala ko kapag nakaalis na kami, gagaan na ang lahat. Hindi pala, mas tahimik lang ang sakit. Hindi agad gumaan ang buhay pagkatapos naming umalis. Walang konfeti, walang biglang saya, may katahimikan lang. At sa katahimikang iyon, doon lumabas ang lahat ng takot na matagal kong tinago. Sa umaga, bumabangon ako kahit pagod pa ang katawan ko. May mga bata akong kailangang ihanda. May baon na kailangang ipunin sa kakaunting pera. May ngiti akong kailangang isuot, kahit nanginginig pa rin ang loob ko. Sa gabi, kapag tulog na sila, doon ako napapagod ng totoo, doon lumalabas ang guilt. Tama ba ang ginawa ko? Paano kung mali ako? Paano kung mas nasaktan ko lang sila? May mga gabing halos bumalik ako. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil mas pamilyar ang sakit kaysa sa hindi ko alam na bukas. Minsan, naririnig ko pa rin ang boses niya sa ulo ko. Hindi mo kakayanin. Mag-isa ka lang, babalik ka rin. Pero sa bawat araw na lumilipas, may maliliit na bagay na nagbabago. Isang umaga, napansin kong mas maingay na ulit ang mga bata. May tawanan na sa hapag. May kwentuhan na kahit simpleng tanong lang. Ma,
Sabi ng panganay ko isang araw, dito po ba tayo matagal? Hindi ko alam ang isasagot. Ngumiti lang ako. Oh, sabi ko, hanggat kailangan. Hindi siya nagtanong pa. Tumango lang siya. Parang unang beses niyang naniwala na may control din kami sa buhay namin. Isang gabi, napansin kong hindi na nagigising ang bunso sa bawat tunog. Dati, bawat kalabog ay dahilan para siya ay mapatalon. Ngayon, mahimbing na ang tulog niya. Doon ko naintindihan, kahit ako ang nahihirapan, unti-unti na silang humihinga. May mga araw na kulang ang pera. May mga araw na umiiyak ako sa banyo ng tahimik. May mga araw na pakiramdam ko, hindi ako sapat bilang ina at ama sa iisang katawan. Pero may mga araw din na kaya kong magdesisyon ng walang takot. Kaya kong magsalita ng hindi nanginginig. Kaya kong tumingin sa salamin at hindi ko na nakikita ang babaeng durog. Hindi pa ako buo. Hindi pa ako magaling. Pero hindi na rin ako nawawala. Isang gabi, habang magkatabi kaming humihiga ng mga bata, narinig ko ang bunso kong bumulong. Tahimik dito. Ngumiti ako sa dilim, tahimik. At sa katahimikang iyon, unti-unti kong naalala kung sino ako bago ako naging takot. Pero ang tunay na paghilom, hindi pala nagsisimula sa katahimikan, kundi sa pagpapatawad lalo na sa sarili. Hindi lahat ng kwento may balikan. Minsan ang tagumpay ay ang hindi na bumalik. Matagal bago ko nasabing napatawad ko ang sarili ko. Hindi siya biglaan, hindi siya dramatic. Dumating lang isang araw na hindi na ako nagising na may kaba sa dibdib. Hindi dahil wala na ang sakit, kundi dahil hindi na siya ang may hawak nito. Isang hapon, naglilinis ako habang gumagawa ng assignment ang mga bata. Tahimik lang kami, walang sigawan, walang takot, walang nagbabantay ng oras. Bigla akong tinawag ng panganay ko. Ma, sabi niya, pwede ka ba naming kausapin? Umupo ako sa tabi nila. Parang may mabigat silang sasabihin. Ma, sabi ng bunso, mahina ang boses. Mas masaya po kami ngayon. Parang may humaplos sa sugat na matagal ko nang tinakpan. Hindi na po kami natatakot kapag may tunog, dagdag ng isa. Hindi na po kami kinakabahan kapag nagkamali. Hindi ko napigilan ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil ngayon ko lang narinig ang bunga ng desisyon ko. Kinagabihan tumingin ako sa salamin. Hindi ko na nakita ang babaeng palaging humihingi ng permiso. Hindi ko na nakita ang babaeng binibilang ang utang sa sarili niyang buhay. May mga pilat pa rin, may mga alaala pa rin, pero hindi na ako galit. Isang araw, kinailangan naming mag-usap ng nakaraan, hindi para makipag-away, hindi para maghigante, kundi para isara ang pinto na matagal nang bukas sa isip ko. Hindi na ako sumigaw, hindi na ako nagpaliwanag ng paulit-ulit. Isang beses ko lang sinabi, pinili kong umalis para iligtas ang sarili ko at ang mga anak ko. Hindi kita kaaway. Pero hindi na rin kita babalikan. Wala na akong hinintay na sagot. Hindi ko na kailangan. Umalis ako roon na magaan ang hakbang, hindi dahil nanalo ako, kundi dahil malaya na ako. Ngayon, hindi pa rin perpekto ang buhay namin. May mga araw na kapos, may mga araw na pagod, pero may tawa, may pahinga, may sarili kaming boses. At tuwing tinatanong ako kung nagsisisi ba ako, isa lang ang sagot ko, hindi. Dahil pinili kong itigil ang kwentong sisira sa amin para makapagsimula ng kwentong magpapalakas sa amin. Hindi lahat ng tahimik na relasyon ay ligtas at hindi lahat ng pag-alis ay pagkatalo. Minsan ito ang simula ng paghilom para sa iyo at para sa mga anak na nakatingin sa iyo bilang tahanan.